Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, gaano nga ba katotoo yung mga nakita nating balita na kung saan kursunada daw ni Andrea Brillantes ang katulad nitong si Alden Richard na may dimple mga kababayan, at gaano nga ba katotoo etong nakita rin nating balita at kumakalat sa social media na eto daw pong si Daniel Padilla at Catherine Bernardo mga kababayan, meron na daw pong anak. At dito mapapag-usapan din natin mga kababayan yung balitang inilabas ni Nanay Christopher Min patungkol po dito kay Daniel Padilla na kahit lumuha daw po ng bato hindi nababalikan nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung matinding ikinagulat ng mga netizen patungkol po sa ginawa nitong si Daniel Padilla sa kanya mga fans mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat mga kababayan. So ito, umpisahan agad natin etong ating talakayan dito sa nakita nating balita galing po dito sa Abante. Una sa balita, bago natin ito basahin at umpisa na, huwag niyong kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito. So ito po, umpisahan agad natin. Sabi dito mga kababayan, Catherine, Seth naging close dahil sa kataksilan daw ni na Andrea at Daniel. So basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, eto daw, patuloy na pinag-uusapan sa X, dating Twitter, ang closeness ni na Catherine Bernardo at Seth Fedelin. Pinusuan ng netizen ang video na kuha sa rehearsal ng Forever Grateful ABS-CBN Christmas Special, kung saan makikitang masayang sinalubong ni Francine Diaz si Catherine. Sabi pa dito, matapos magbeso at magyakapan ng dalawang kapamilya actress ay biglang umapir si Seth na nagbigay pugay pa at yumuko kay Catherine. Natawa si Kat sa gesture na ipinapakita ng binata at kunwaring sasakalin si Seth. At pagkatapos ay nagyakapan sila ng mahigpit. Kinaliwan niyo ng mga netizen at umani ng iba't ibang reaksyon online words. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, I love you Catherine and Seth interaction, the respect he given alam mong totoo. Yan yung sabi dyan. This is one big statement. Chika pa ng Marites sa social media, mukhang may alam daw si Seth sa isyong Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Pareho daw kasing biktima ng cheating, sina Kat at Seth. Kaloka mga netizen, yan po yung sabi dito mga kababayan. Alam nyo, ganito lang naman yan diba sinabi ko sa inyo nung sa nakaraang vlog natin, na malaki ang posibilidad talaga na may alam itong si Seth Fedelin sa pinaggagawa nitong si Andrea. Kasi nga, kung yung relasyon nitong si Andrea at saka nitong si Daniel Padilla ay 2021 pa mga kababayan at nasa kasagsagan pa ng cool off nitong si Seth Fedelin at saka nitong si Andrea, talagang may alam po yang si Seth. So sabi pa dito, hindi pa rin kasi matigil ang haka-hakang pagkakaroon ng relasyon nila Blight at DJ. At di umano'y may pag-amin daw ng nauna kay Kat na may namamagitan sa kanila na Daniel. So ito yung tinutukoy yung balitang lumabas patungkol po dito kay Blight, na kung saan pumunta po dito sa Quezon City at nagsalita po mga kababayan dito kay Catherine Bernardo at ipinakita pa nga daw yung convo nila ni Daniel mga kababayan. At yung balitang yan ay lumabas po yan sa PepPH. So sabi pa dito, true kaya ang chika na kaya super close si Kat at Francet ay dahil kay Andrea, na dahil nga raw sa kataksilan ni na Andrea at Daniel hanggang sa mismong stage ng ABS-CBN Christmas Special ay kapansin-pansin ang closeness ng tatlo. At may mga nang intriga pa nga na super dead masikat kay Andrea nang magkita ang dalawa sa backstage ng Araneta Coliseum. Yan po mga kababayan yung balita pong ibinalita nitong Abante. Una sa balita, kasi nga mga kababayan, kung mapapansin ninyo doon sa mga bidyong naglipa na sa YouTube, sa Facebook, mapapansin nyo talaga mga kababayan na hindi pinansin ni Catherine Bernardo etong si Andrea. At may mga pagkakataon pa nga na etong si Andrea mga kababayan ay talagang umiiwas dito kay Catherine.
Kaya nga hindi na rin katakataka kung bakit etong si Seth Fedelin at saka itong si Catherine Bernardo ganun na lamang po yung kanilang closeness kasi nga pareha silang biktima ng pag-cheat kung totoo man. Diba kung sakaling totoo man na etong si Andrea at saka ito talagang si Daniel mga kababayan may ugnayan sa madalit salita noong mga panahong cool-off pa etong si Seth at saka itong si Andrea talagang niloloko na ni Andrea di umano etong si Seth kahit pa sabihin cool-off yan mga kababayan sila pa rin yun hindi lang nagkaunawaan. Diba kaya malaki ang posibilidad na etong si Seth ay biktima talaga ng pag-cheat nitong si Andrea at etong si Catherine ay biktima naman po ng pag-cheat ni Daniel sa kanya. Kung totoo man po mga kababayan yung mga balitang lumalabas patungkol kay Andrea at saka dito kay Daniel. So anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi ninyo hingil po dito sa inilabas na balita ng Abante una sa balita na kung saan kaya daw magkasundo at close etong si Seth Fedelin at saka daw po itong si Catherine Bernardo ay dahil daw po dito kay Andrea sa pagtataksil ni Andrea at saka ni Daniel mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa article na binasa po natin. So punta naman po tayo sa next topic po natin. Etong inilabas na balita nitong si Nanay Christopher Min tungkol po sa malungkot na Pasko nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Daniel Padilla. Dahil nga mga kababayan, kung makikita nyo po dito sabi sa title, DJ wala na sa plano ni Kat. Yan po yung nakalagay dyan mga kababayan. So anyway mga kababayan, ikinay-credit po natin ito sa Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Min. Kanila po yung video, gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa Showbiz Now na ni Nanay Christy, isubscribe nyo na po etong kanilang YouTube channel. At saka din po etong 1PH at lagi po ninyong abangan yung programa nitong si Nanay Christy sa Christopher Minute dito po sa 1PH tuwing 1:00 ng hapon. Dahil doon po kayo makakakuha ng tunay na balita on showbiz mga kababayan. Ano po? So anyway, umpisahan na po natin itong ating talakayan dito sa video nitong si Nanay Christopher Min. Ano po si Showbiz Now na i-play na po natin. Tayo po ay tutukoy na sa ating unang paksa, syempre pa. Right. Ibang-iba po ang Pasko ngayon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kung 11 taon po silang magkarelasyon, 11 years din yung pinagsamahan nila. Na Paskong buong-buo talaga at maligaya sila. Pero ngayon, Mel, ano na? Nako, ito ang pinakamalungkot na Pasko nilang dalawa. Kasi lalo na't nasanay ka sa 11 years na lagi kayong magkasama, lagi kayo nagpapalitan ng magagandang salita. Ngayon, paano na at regalo, di ba? Paano na ang Pasko? Kasi hindi po natin masasabi na si Daniel Padilla lang ang malungkot ngayon. Si Catherine Bernardo po ay ganun din dahil siya nasaktan yung tao at kasi mga kababayan, lalo na 11 years yung pinagsamahan ng dalawa. Oo, nakangiti lang yan sa harap ng social media, sa harap ng national TV. Pero pag nag-iisa na yan mga kababayan at iniisip yung kanilang breakup ni Daniel, hindi pa rin po talaga may iwasan na masaktan itong si Catherine Bernardo mga kababayan. Kasi nga 11 years yung kanilang pinagsamahan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Hindi naman po siya handa na mawala sa kanya si Daniel Padilla. Kaya syempre, iba na po ang Paskong ito para sa kanila. Tama. Diba? Tama. Malamig ang Pasko nila ngayon. Diba? Sobra. At lalong, pag nalampasan itong Pasko ito ang magpapatibay ng gusto kay Catherine. Sabi nga niya, no more looking back, only moving forward. Diba? Alright. Kung ikaw si Santa Claus, ano ang ibibigay mong regalo kay Catherine Bernardo? Ay di, bibigyan ko siya ng siguro yung ano na lang, para makapag-move on siya, aaliwin na lang siya ni Santa Claus. Anong pang-aliw? Talagang na, si Santa Claus ay hindi lang nag-iikot. Hindi, kung ako tatanungin nyo kung anong ibibigay ko kay Catherine, kung sakalihan ako si Santa Claus, bibigyan ko siya ng isang medicine na kapag ininom niya, makakalimutan niya lahat. Yung nangyari sa kanila ni Daniel Padilla at yung naging relationship nila. Wala na siyang maaalala. Kung ako lang si Santa Claus at kaya kong ibigay yon, why not mga kababayan, para hindi na niya maramdaman yung sakit na nararamdaman niya ngayon. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin.
Ayun, para magbigay ng regalo ng aaliw. Paano siyang aaliwin? Ho, 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 ganon. Hindi, siyempre, sasabihin ni Santa Claus, halika Katrin, samahan mo ako, mamimigay tayo ng mga regalo sa mga bata. Sasakay ka dito sa aking kalesa na hinila-hila ng Unless I may fall. Diba? Nailahila ng mga ano. Yung kay Florante ka. Jud, 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 jud. Dan, 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 dan. Di ba? Oo, di ba parang kay Daniel, ano ang ibibigay ni Santa Claus sa kanya? Ay, siyempre sasabihin ko na lang kay Daniel na, Daniel, diyan ka lang muna, stipot ka lang dyan. Stipot. Stipot. Para mag-isip ka na lang muna at saka siguro ang gagawin mo na lang, magmuni-muni ka na doon sa loob ng kwarto mo. Ay, Ganon. Alright. Magbigay nga tayo bukod kay Daniel at saka kay wala itong kaplano-plano. Anong ireregalo mo kay Andrea Brillantes? Ay, ang ireregalo ko sa kanya ay... Oo nga, napakahirap regaluhan niya kasi marami siyang pera. Dapat regaluhan natin Meron siya. na halos siya ng lahat. Meron siya. Siguro, kaibigan na lang na magtuturo sa kanya ng tamang daan. Ayan. Tama. Tamang daan Oo, talaga. tamang oo nga. Masyadong malalim yung tamang daan. Yung tamang nasa tama ang lahat. Ako naman, peace of mind. Ayan. Ayaw. Kasi lahat ng material na bagay maaari nating makuha, pero yung kaligayahan at saka kapayapaan ng Tama. kalooban, hindi natin nabibili yan. Kaya nakabilao sa Kasi mga kababayan, alam naman natin si Andrea inuulan ngayon ng samut-saring batikos. Pero yung pagbabatikos na natatamo nitong si Andrea at tinatamasa niya ngayon mga kababayan, maganda naman din yung naidudulot sa kanya. Gaya nga ng sabi ko, bad or good mga kababayan, yung publicity nitong si Andrea is still publicity. Talagang kahit masama yung sinasabi patungkol sa kanya, yun ay isang daan din para mas lalo siyang makilala ng publiko mga kababayan. Alam naman nating talagang nakakatulong sa kanya. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. palengke, kesa supermarket, kesa mall, di ba? oo Ganon. nga. Ikaw, ano rirregalo mo kay Blight? Ay, siyempre regalawan ko na siya siguro ng isang tugtugin ng Anong tugtugin? magandang awitin. Anong awitin ito? Siyempre sasabihin ng Andrea, pakinggan nito ang tugtog ni Sige. na Sana lang tama ang tono. Oo. At saka ang lyrics. Okay, ano yan? Ano ba yan? Power of Love na lang, di ba? Power of Love. Oo, kasi So, di ba Silen! Boy, sige na, boy, Silen na naman to. Hindi naman yung silid na tatawagin niya. Ano na? Ano? Daniel! Power of Love, go! Whisper in the morning. Ay, Ali, thank you. Simula mo na. Cause Ayan. ganon. call sign your lady. Ayan, babayan. Taas mo. Call sign your lady. You are my man. My man. Whenever you reach for me. Whenever Whenever you reach for me, I know that I can. Ano yung susunod? Sige. Love is Lalos na siya. Ano yung I'm your lady, and you are. Alam mo, okay na, buo na raw ang Pasko nila. Okay na, wag mo na raw silang kantahan. At wag na rin daw ikaw ang mag-astang Santa Claus kasi parang wala ka na maibinigay na maganda sa kanila. Ay, ganun. Di ba? Oo nga. Kay Carla Estrada, anong wish mo ngayong Pasko? Siguro ang wish ko siguro kay Carla Estrada, ano na lang siya. Magpahaba ng buhok. Hindi na pagupit. Hindi, siguro lumingon naman siya Saan? sa kanyang mga kaibigan. Sa pinanggalingan. Sa pinanggalingan niya. Anong gagawin niya pag lumingon siya? Di siyempre yung paglingon niya, hi! Ito na po yung ano ko. Ano? May tubo ba? May tubo? Ay, tubo yun. So magbabayad. Ay, maganda yun. Ay, Hindi ko siya utang, sa magbabayad. utang, sa utang. Ito, Baka matatagalan pa ulit. matatagalan pa siguro. Ay, so another tubo na naman yun.
Hindi naman siya pinapatubo. Ayan sinabi. Ayan sinabi, sumagot na. Hindi naman wala pa lang kausapin lang. Oo. Kausapin Sabi lang. nga natin, di ba, kapag kinausap mo, pinagkakautangan mo, parang nakabayad ka na rin. Ay, oo nga. Tanong mo kay Tama. James Vincent Navarrete, alam niya yan. Oh, di ba? Yung bang magparamdam ka lang, magpahinuhod ka, magpakumbaba ka, na gustong-gusto mo, pero hindi mo pa kaya. Ay, dapat ano, Parang ganun. bayad ka na rin noon. Yes. Hindi ba Oo. naman? O, balik tayo kay Catherine at kay Daniel. Ano ang pinakamatinding pagsisisihan ni Daniel para maging malungkot talaga ang kanyang Pasko, Romel? Ay, Naku, ang pagkawala talaga ng kanyang minamahal. Lalong-lalo, first love siya ni Catherine. Hoy, tama. Nakaminahal. Pinakaminahal, First sa lahat ng bagay, mga kababayan. Alam naman natin yung mga first love talaga, yan yung first sa lahat ng bagay. Kaya talaga, ito yung isa sa pinagsisisihan. Ito, tingin ko lang pinagsisisihan ni Daniel Padilla. Pero ang pagkakaalam ko din, mga kababayan, in my own opinion sa pagkakataong ito, baka naman siguro masaya yung Pasko ni Daniel Padilla kung talagang may relasyon sila nitong si Andrea Brillantes. Baka malay nyo, yung dalawa nakikrismas na. Magkasamang nagpapasko. Diba, pagpatuloy pa natin. katiwalaan. Yun eh. Yung pinagkatiwalaan ka ng minamahal mo na hindi mo na maibabalik kahit kailan. Ang pinakamasakit nito, baka isang araw, magkaroon na rin ng isang lalaking makikilala si Catherine. Yun ang masakit. Mamahal sa kanya. Ay, oo, yun na. Namamahalin din niya. Yun. At doon papasok yung matinding pagsisisi ni Daniel bakit pinakawalan niya ang isang taong matindi ang pagmamahal sa kanya. Kasi mga kababayan, kung ako ang tatanungin nyo, ang nakikita kong pwede na makilala nitong si Catherine Bernardo na magmamahal sa kanya, na talagang masasabi natin na responsabling lalaki, etong si Alden Richard. Dahil kita naman natin yung gesture nitong si Alden. Puro trabaho lang yan, mga kababayan. Yung kanyang priority at talagang hindi natin makikita na mag-cheat or mangloloko ito sa isang relasyon, mga kababayan. Dahil unang-una, responsable po itong si Alden. Unlike po doon sa iba. Wala akong pinapangalanan Kaya yun ang nakikita ko, nababagay at pwede dito kay Catherine. Dahil si Catherine din naman is masipag din sa trabaho at masinop sa pera. So ipagpatuloy pa natin, mga kababayan. Ang sakit nun. Ay, oo. No? Lalo na pag nakikita mo na si Catherine na masaya sa kanyang relasyon. Ay, Kasi si Kat hindi na masyadong Oo. maapektuhan kung kaliwat kanan man ang babae ni Daniel dahil yun nga ang nakapanakit sa kanya. Tama. Yun na. Immune na siya, di ba? Correct. Ganon. Oh. Kaya ano. ano yun? Ano yon? Ano yon? Hindi, siguro si Daniel, siguro ang malaking pagsisisi niya yung pag-ura-ura ng desisyon niya kagad, di ba? Tama. Kasi huwag niya papairalin yung pagka-millennial niya. Di ba alam mo naman yung mga millennial ngayon, mahilig doon sa... Madalian. tawag ba doon? Oo, madali ang desisyon. At saka yung happy-go-lucky, di ba? Ganun yung mga millennial ngayon. Yun siguro ang pagsisihan. Meron Oo. kasi tayong dapat iniingatan. Yes. At itong Paskong ito, unang Pasko talaga na walang kakulay-kulay para kay Catherine at kay Daniel, no? Oo. Tama. Kasama nila ang kanilang mga pamilya, totoo po yan, kumpleto sila, pero merong kulang. At syempre maraming nakikisimpatya kay Catherine, siya talaga yung pinaka-inunawa sa isyong ito Siya yung tunay na nasaktan. Kaya naman lumakas ang loob niya kasi nakita niya ang suporta Yun. ng lahat na para sa kanya na parang kaya mo yan. Ang IG niya, kinabog na niya si Ann Curtis. Oo. yes, Oo. nalampasan niya na si Ann Nalampasan, Curtis. number one. Grabe, siya no? ngayon, di ba? Oo. Doon natin nakikita na minahal siya talaga. Malapit talaga sa bituko ng publiko ang pangalang Catherine Bernardo. Tama, Di ba? tama. Ikaw, ano ireregalo mo kay Kat? Yung hindi nakabalot. Lalaking magmamahal sa kanya. Kasi, di ba doon ka nasaktan? Ang babaeng nasaktan sa pag-ibig, ang babawi din dyan ay ang lalaking totoong magmahal sa iyo. Tama, tama. yan. Kapag puso ang nasaktan, puso lang din ang gagamot. Diba? Yun. At ang nakikita ko, mga kababayan, talaga dyan, gaya ng sabi ko kanina, si Alden Richard. Ano po, kasi kita naman natin yung chemistry nitong si Alden at saka nitong si Catherine. At malaki din naman ang posibilidad na kapag ka nagkatuluyan sila sa totoong buhay, ganun pa rin yung chemistry nilang dalawa. Parehas masipag sa trabaho, parehas masinop sa pera, mga kababayan. San ka pa? Perfect match. Kung sakasakali yun ang nakikita ko, in my own opinion na pipwede dito kay Catherine Bernardo. Pero dito kay Daniel Padilla, hindi ko pa nakikita si Andrea, mga kababayan. Ano po, so ano ba ipagpatuloy pa natin?
Ikaw naman, ano ang masasabi mo sa puso lang din ang gagamot? Hindi, siyempre yung marunong umintindi, 'di ba? Marunong umintindi. Oo, kasi 'di ba, katulad yan, siyempre kung magmahal siya ng isang non-showbiz, kailangan intindihin siya. Lalaki artista din. siya eh. Oo, yun din ang wish niya. Oo. Tunay na magmamahal Oo. kay Catherine, di ba naman? So, ano naman ang gusto mong regalo ni Catherine sa'yo? Ay, ayan na, go. Ay. Malay mo. Kasi nanonood si Tita Min. Siyempre okay na lang yung hi and hello. Alright. Ayun naman, di ba? Oo, yun lang. Yung mabigyan lang tayo ng pagpapahalaga ng mga personalidad, maligaya na tayo. Totoo. Yung pagpapahalaga talaga, napakahalaga at importante niyan. Ayan. Tama. So, kinantahan mo na sila ng Power of Love. Power of Love. So eto mga kababayan, napakinggan naman po natin yung balita na inilabas po nitong Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Min patungkol po dito sa Katniel mga kababayan at dito kay Andrea Berliantes, at makikita naman po natin na talagang yung Pasko nung dalawa talagang masasabi po nating malungkot kasi unang-una sariwa pa yung breakup nilang dalawa, lalo na dito kay Catherine mga kababayan. Alam naman natin, oo, malakas siya pag nasa harap ng camera or di kaya naman ang social media, pero alam natin pag nag-iisa yan kung ano yung iniisip niyan, at siguro nasasaktan pa rin yan dahil nga bago pa lamang yung breakup nila nitong si Daniel Padilla. Para sa akin mga kababayan ko, ako tatanungin nyo, eto opinion ko lang, much better talaga na ipagpatuloy lang ni Catherine Bernardo yung kanyang pag-move on, and then mga kababayan, kung deserve naman ni Daniel yung second chance na pagbibigay ni Catherine Bernardo, mga kababayan, kung sakali magkatuluyan at magbago itong si Daniel, bakit hindi mga kababayan? Ano po, so sa akin, ang kay Daniel naman, ang hiling ko lang naman sana magbago na siya at ayusin niya yung kanyang sarili at makontento siya mga kababayan sa isa. Yun lang naman ang sa akin, ang opinion ko. Ano po, so anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa ibinalita po ng Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Min? Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi at komento nyo hingil po dito sa balitang ito mga kababayan. At bago po natin tuluyang lisanin ito pong vlog ni Nanay Christopher Min, subscribe nyo po sana itong Showbiz Now na at saka po ang 1PH dahil doon po nalabas ang isang programa ni Nanay Christine na Christopher Minute, kaya subscribe nyo po sana. So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na nakita na kung saan eto daw pong kawalang respeto nitong si Daniel Padilla sa mga babaeng fans. Kumakalat daw po ngayon sa social media, panoorin. So yan po ay galing sa Showbiz broadcast. Kanila po yan, hindi po yan natin hihiramin lamang po natin dahil kung makikita nyo mga kababayan, napakatindi ng ginawa ni Daniel Padilla doon sa kanya mga supporter dito, ulo-ulo lang, ika nga. So eto, i-play po natin. Hindi lubos makapaniwala ang netizens sa video kumakalat ngayon sa social media kung Right. saan makikita kung paano tratuhin ng aktor na si Daniel Padilla ang fans na nagpa-picture kasama siya. Grabe. Dahil hindi daw iyon ang Daniel Padilla na alam ng marami. Makalipas aminin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila, ay kasunod naman nito ng kaliwat kanang negatibong balita tungkol sa aktor na si Daniel Padilla. Ngayon ay kumakalat ang isang video kung saan makikita si Daniel na sa ulo pinaghahawakan ang mga babaeng fans para ilapit sa kanya at makapagpa-selfie ang mga ito. Ayon sa mga komento, parang aso naman Oo nga, parang hinatak. Grabe naman mga kababayan, pwede mo namang tratuhin ng ayos yung mga fans kasi kung wala yung mga fans, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Sabi nung iba na nagko-komento dito mga kababayan, bakit daw siniseryoso yung ginawa nitong si Daniel Padilla? Pero kung titingnan nyo talaga, medyo nakakadismaya lang kung ikaw ay tagahanga ni Daniel. Ano po, dahil biruin mo yung fans, yung babae, tingnan ninyo yung reaksyon ng kanilang mga mukha habang hinahawakan ni Daniel Padilla sa ulo at parang binabatak pa. So ito, i-play po natin. takong hawakan ni Daniel ang mga fans na ito na bilang babae ay dapat umanong bigyan ng paggalang at respeto kahit matagal na niyang kakilala ang mga ito. May isang lalaking fan ang umalma nang gaya ng naunang dalawang babae ay sa ulo rin siya hinawakan ni Daniel. Pero makikita sa ekspresyon ng aktor na nairita ito, lalo na nang mag-request ang naturang fan na mag-finger heart sa dalawa. Sa ines ay sumimangon si Daniel habang nanlilisik ang mga mata at sabay na hinampas ang kamay ng naturang fan.
Labis na ikinagulat ng marami ang nasaksihan na ugali ng aktor. Oo nga no mga kababayan, grabe. Hindi ko akalain na magagawa ni Daniel yon kasi alam naman natin si Daniel Padilla talaga, mabait yan. Pero siguro baka kabiruan niya mga kababayan yung mga fans na nagpa-picture po sa kanya or di kaya naman pinapakita lang nitong si Daniel Padilla yung kanyang kakulitan pagdating sa camera. Pero sala pa rin tong ganitong attitude mga kababayan lalo na sa mga fans. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Sa pakikitungo nito sa fans na siyang nagpasikat sa kanya at sa tambalan nila ni Catherine Bernardo. Hindi raw kasi ito ang Daniel Padilla na nabalitang marespeto at mahal sa kanilang mga tagahanga. Kasi kilala mga kababayan si Daniel Padilla, sabi ko nga po sa inyo, bumango ang pangalan niya ng matindi nung nabunggo ng tricycle driver yung kanyang mamahalin sasakyan. Nasaglip na magalit siya, binigyan niya pa ng pera yung nakabunggo doon sa kanyang sasakyan mga kababayan at hindi na siya nagpatawag pa ng pulis. So doon bumango ng matindi yung kanyang pangalan at nakilala itong si Daniel Padilla bilang mabuting tao at marespeto sa kapwa. Pero dahil nga mga kababayan at kumakalat itong bidyong ito, samut-sari na yung mga naging reaksyon ng mga tao dito at sinasabi na wala daw respeto etong si Daniel Padilla. Dahil kung titingnan nyo naman talaga yung video mga kababayan, talagang ulo-ulo lang yung hawakan. Oy, baka ibang ulo yung isipin nyo ha, ulo-ulo lang mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Gayunpaman ay walang nakakaalam kung ano ang pinagmulan ng init ng ulo ni Daniel sa kanila at kung bakit ganun na lamang ang naging pagtrato nito sa naturang mga fans. Natatanda ilang beses nang napatunayan ng fans ni Daniel Padilla ang tunay niyang ugali pagdating sa kanila na kapag may fan na hindi na pagbibigyan ng marshals na makapagpa-picture sa kanya ay siya mismo ang naguutos na palapitin ang mga ito para mag-sign ng autograph at magpa-picture kasama nila. Komento ng fans ni Daniel, pinakaayaw niya yung nalapit na ang fan sa kanya tapos papaalisin ng mga guard. Minsan, kahit sa gas station at may nakakilala sa kanya, ay binabati niya ang mga ito at pinagbibigyan din na makipag-selfie sa kanya. May pagkakataon ring nabangga si Daniel ng tricycle noon, pero sa halip na magalit, ay ang aktor pa ang nag-alala para sa safety ng driver. At hindi ito nakitaan ng pagkainis sa gasgas na dulot ng pagkakabangga sa mamahalin niyang sasakyan. Yan, ito yung mga kababayan yung tinutukoy ko kaya bumango yung pangalan ni Daniel Padilla nung panahon ng pandemic kasi nga nabangga yung kanyang mamahalin sasakyan pero hindi siya nag-react. Pero mga kababayan, sa ganito kasing pagkakataon, lalo na at may nagpapapicture sa'yo ng mga fans, dapat hindi mo ginaganon. Lalo na at mga babae yung nagpapapicture mga kababayan kasi kabiruan mo man yan or hindi, pagdating talaga sa mata ng publiko, lalo na at mainit ka ngayon, talagang magiging masama yan. Lalo na doon sa mga tagahanga ng naiirita kay Daniel Padilla. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Na-capture din noon mula sa camera ng audience nang minsang ibaba ng marshal ang isang fan ng Kathniel mula sa stage. Dahil pumuslit ito para makalapit kina Daniel, ay nagalit ang aktor sa marshal at inutusan ito na pabalikin ang naturang fan sa stage para makasama niya ito sa litrato. Ilan lamang ito sa mga na-witness ng netizens kung paano bigyan ng halaga ni Daniel ang mga supporters nila ni Catherine. Narito naman ang ilan sa naging reaksyon ng netizens. Grabe, nakakaawa naman mga fans. Gising, mga fans. Yan ba idol nyo? Wala man lang respeto sa inyo? Heist. Minsan kasi nakakainis din ng mga fans. Wala silang pakialam sa privacy ng mga artista. Yung ibang artista nagmamakaawa na sa mga fans nila na wag na silang sundan. Pero sumusunod pa rin yung mga fans nila. Ano pong masasabi nyo sa videong ito ni Daniel Padilla na kumakalat ngayon? Baka mga kababayan, ito dalawa lang yung tingin ko dito Baka yung mga fans na nagpa-picture kay Daniel, yan yung mga sumusunod kay Daniel. Like mga kababayan, na talagang kahit private na yung lugar, pinapasok pa rin po ng ibang mga fans. May mga ganun po kasing senaryo na may mga fans na makulit na talagang pinapasok ka pa minsan sa isang lugar na talagang hindi pipwede yung mga tao. Parang ganun, mga kababayan. Or di kaya naman, kabiruan ito ni Daniel Padilla. Kaya ganun yung turing nitong si Daniel Padilla dun sa iba niyang mga fans. Pero kahit na ganun mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko, kabiruan mo man yan or hindi, kung ano man yung rason yan, talagang magiging masama
masama yan sa mata ng mga tao. Lalo na pag na-publish po sa publiko. At ang isa pa dito, alam naman natin si Daniel mainit ngayon sa mata ng mga fans, lalo na ng mga fans ni Catherine. Kaya hindi talaga may iwasan na pag-isipan si Daniel Padilla ng iba. Diba? Ng masama. So anyway mga kababayan, kayo po ano pong opinion ninyo hingil po dito sa inilabas na balita nitong showbiz broadcast na kung saan mga kababayan may mga fans daw na nag-react dito sa ginawa ni Daniel sa ilang mga fans ng Katniel mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi po ninyo hingil po dito sa balitang ito mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin. Ito. Yan. Ito yung nakita nating balita. Nung kahapon ko nakita to, isinend ko na lang mga kababayan dito sa ating Facebook para matalakay din natin sa inyo. Kasi eto kung mapapansin nyo, si Andrea Brillantes at saka itong si Alden Richard, eto ata yung yung sa commercial nila na Sting. So kung mapapansin nyo dyan, nag-post daw itong si Andrea Brillantes or itong si Blight na ang sabi daw dito, yehey, may new Kuya Alden Richard. Actually guys, isa talaga sa mga type ko sa lalaki, yung may dimples, yan po yung sabi dyan. So ngayon, mga kababayan, ito po ay nasa 206,000 reaction na po ito mga kababayan, na puro tinawanan lamang po etong post na ito na sinasabi daw na ang gusto daw nitong si Andrea Brillantes sa mga lalaki ay may dimples. So sabi dito, kung babasahin po natin itong inilabas na balita ng Kachismis TV, sabi po dyan, Andrea gusto sa lalaki may dimples. Andrea Brillantes, inaming isa sa mga type niya sa mga lalaki ay may dimples katulad ni Alden Richard. Yehey, may new Kuya Alden Richard. Actually guys, isa talaga sa mga type ko sa lalaki ay may dimples. So kung mapapansin nyo, alam naman natin si Alden Richard may dimples din siya. So ngayon mga kababayan, ito yung komento ng mga tao. So sabi dito, lahat na lang be. Sabi pa dito, Alden, target lock ni Andrea. Sabi ni Anlawig, nag-uumpisa talaga lahat ng lalaki ni Andrea sa mga patawag-tawag niyang kuya. Katulad ni Daniel Padilla mga kababayan. Nasa iyo na ang lahat. Yan po yung sabi ng mga netizens. So sabi pa dito, lahat na lang. Kasi kung mapapansin nyo mga kababayan, kung tunay man ito talagang malaki ang posibilidad na ang target lock naman ni Andrea si Alden Richard. Kung tunay man po ito. Grabe naman. Andrea, wag naman. Kasi lahat ng nakikita namin na pipwede kay Catherine Bernardo, talagang naiilink din yung pangalan ni Andrea Brillantes. Katulad na lamang po nitong si Alden Richard mga kababayan. Kalupit naman kung sakasakali. Ngayon mga kababayan, wala pang pahayag dyan si Andrea at hindi natin pwedeng sabihing fake news ito dahil kung mapapansin po ninyo, may ipinost po na post galing po dito sa account ni Andrea Brillantes. So ngayon mga kababayan, ang sa akin lang kung fake news ito, mas okay. Dahil walang katotohanan po ito. Kumbaga itong picture na ito, kinuha lang ito do sa commercial nila na Sting. Pero kung tunay ito, grabe naman Andrea. Nilahat mo na lang be. Wala ka nang itinira. So grabe naman si Andrea. Sana ako mga kababayan, opinion ko lang sana mas mag-focus si Andrea sa kanyang karir kaysa dun sa paghahanap ng pagmamahal galing sa iba. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, mga kababayan, at napabuti mo yung karera mo, lalo na sa larangan ng showbiz, yung lahat ng ginagawa mo sa karera mo, lahat ng pagsusumikap mo para sa karir mo, lahat yan ay babalik sa'yo ng positive. Pero pag lalaki yung pinili mo at hinanap mo, masasaktan at masasaktan ka lang ng paulit-ulit at ganun lang din yung magiging circulation ng buhay mo. Kasi nga naghahanap ka ng pagmamahal sa iba na hindi mo nakikita sa sarili mo. Ang much better, mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Yan lamang naman mga kababayan yung opinion ko hingil po dito sa balitang ito. Kung totoo man po ito, dahil napakatindi po nito mga kababayan. Halos nilahat na lang ni Andrea kung totoo man po ito. So kayo, mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa kumakalat at nagbabiral na larawan nitong si Andrea at saka po nitong si Alden Richard na may nakalakip na quote mga kababayan na ang gusto daw po nitong si Andrea sa isang lalaki ay yung may dimple katulad ni Alden Richard.
So comment below na lamang po mga kababayan at pupunta na po tayo dito sa last topic po natin na kung saan may post po na galing dito kay nagaling po mga kababayan dito kay Katniel Maniquez Travero. Sabi po dito, ayan, pinost to ng friend nila sa IG kaso dinilit agad. Ano to, Katrin and DJ? So ngayon mga kababayan, kung mapapansin ninyo, hindi kaya tunay yung lumalabas na balita na kung saan mga kababayan ay eto pong si Katrin Bernardo at saka po itong si Daniel Padilla ay may anak. Kasi mga kababayan, kung mapapansin nyo po dito at kung makikita nyo, may hawak po itong si Daniel Padilla na bata. Tapos itong si Katrin Bernardo, kung mapapansin po ninyo parang galing pa sa panganganak mga kababayan at parang putlang-putla pa yung mukha dito nitong si Katrin. Alam nyo mga kababayan na ito para sa akin kung talagang may anak ay itong si Katrin Bernardo at saka itong si Daniel, much better kung hindi pa kayang patawarin ni Katrin Bernardo itong si Daniel, much better magbago muna itong si Daniel Padilla at ayusin niya yung kanyang sarili, lalo na kung may anak sila ni Katrin Bernardo, kung may katotohanan man po ito mga kababayan. Dahil kung mapapansin nyo po talagang eto po si Katrin at saka yung si Daniel, talagang mapapaisip kayo na baka may anak itong dalawa. Tinago lamang po sa showbiz katulad po nitong si Coco at saka po nitong si Julia Montes mga kababayan. So ngayon, kung may anak man itong dalawa, dapat magbago na si Daniel at mag-focus na lamang po siya sa pagbawi dito kay Katrin Bernardo para maibalik yung pagmamahal nitong si Katrin dito kay Daniel at mabigyan ulit siya ng pagkakataon nitong si Daniel Padilla mga kababayan. Dahil unang-una, sayang talaga yung tambalan nilang dalawa. Pangalawa mga kababayan, talagang kung may anak sila, kawawa naman yung bata. Para sa akin mga kababayan kung hindi pa kayang patawarin ni Katrin Bernardo, pag-isipan niya ng napakaraming beses para sa bata kung tunay man na may anak itong dalawa. Pero kung wala naman mga kababayan, much better mag-focus na lamang itong si Katrin sa kanyang karera. So kayo mga kababayan, yun lang naman ang opinion ko. So kayo po mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa lumalabas na larawan na kung saan nagba-viral na po at umaabot na ng 59,000 likes at nasa 1.9k yung reaction mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa kumakalat na post na ito na kung saan tila nagpapahiwatig po na itong si Daniel Padilla at saka po itong si Katrin Bernardo talagang may anak mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, nais ko po muna sabihin sa inyo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito po sa ating bansa. At bago po tayo tuluyang magpaalam mga kababayan, ay nais ko po munang magpasalamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng like dito sa ating mga bidyong inilalabas. At maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento hingil po dito sa mga topic po na tinatalakay natin mga kababayan. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng replay na katulad mo na hindi po nakakalimutan na hindi skip etong ating ads. Maraming salamat po sa lahat po ng hindi po nag-i-skip ng ating ads. Thank you po sa walang sawang pagsuporta. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.